Sa nalalapit na confirmation hearing para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ilang mga individual ang pinangalanan ng Office of the Prosecutor na co-perpetrator niya sa mga krimen. Karamihan sa mga ito kaalyado niya at mga miyembro ng hanay ng kapulisan. Dumistansya man ng palasyo sa usapin ng jurisdiksyon, handa pa rin nila silang tumugon ng Pilipinas sa tawag ng batas at legal na proseso. Ito ay kung sakaling magkakaroon ng arrest warrant laban sa mga nabanggit na personalidad gaya ng naging proseso ng maaresto si FPRRD noong nakaraang taon. Narito ang kabuuan ng balita. Isang linggo bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing kaugnay ng Crimes Against Humanity case na kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, naglabas ang Office of the Prosecutor ng dokumentong nagdedetalye ng mga kaso. Batay sa nasabing dokumento, si Duterte at ang kanyang mga co-perpetrators sa War on Drugs campaign ay nagkaroon ng common plan para masawata ang mga umano'y kriminal na sangkot sa droga sa pamamagitan ng marahas na krimen gaya ng murder. Pinangalanan ng Office of the Prosecutor sa parehong dokumento ang ilan sa mga individual at personalidad na umano'y kasabwat ni Duterte sa pagpapatupad ng madugong kampanya kontra droga mula pa sa Davao City hanggang nang maging Pangulo ng bansa noong 2016. Kabilang sa mga nasabing individual, sina Senator Ronald Bato de la Rosa na dating PNP Chief, Senator Christopher Lawrence Bongo, longtime aide at former Special Assistant to the President, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mga dating PNP Chief Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, dating NBI Chief Dante Guieran, dating PIDEO Chief Isidro La Peña at dating Davao City Police Chief Vicente Danao. Si Senator Bongo itinanggi na ang mga akusasyon. Samantala sa panig naman ng Malacanang, susunod pa rin daw pamahalaan ng Pilipinas sa legal na mga proseso sakali mang gumawa ng hakbang ang ICC laban sa mga nabanggit na individual. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi malabong dumaan ang mga umano'y sangkot na individual sa parehong prosesong pinairal ng maaresto si dating Pangulong Duterte para sa nasabing kaso. Kung ito naman ay legal process na nanggagaling po sa ICC, hindi naman po natin ito maaaring pakialaman dahil ang kasong yan ay naisampa noon pa 2017 at hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. So kung dadaan sa proseso, yan naman po ang nais ng pamahalang ito. Ang ginagawa ng pamahalang ito ay dumadaan lahat sa proseso. Nagawa na po before at ang sinunod po ay ang batas na umiiral sa ating bansa at nakipag-coordinate po ang ating pamahalaan sa Interpol kaya po naipadala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Sa kabila nito, nanindigan ng palasyo na hindi nasaklaw ng jurisdiksyon ng ICC ang Pilipinas sa kasulukuyan, ngunit ibang usapan ang nasabing kaso laban kay FPRRD bilang ang mga inimbestigahang krimen ay naganap noong miyembro pa ang bansa ng Rome Statute. Dagdag ni Castro, ang developments na ito ay hindi raw dapat magmitya ng anumang kaguluhan, lalo na kung ito ay alinsunod sa legal na proseso tungo sa hustisya. Hindi po dapat i-encourage ni Numan na magkagulo kung nagsisilbi lamang po ng valid warrant of arrest. Muli, ang kaso na isinampa, kung meron naman pong batayan, ay dapat lamang po madinggin. Para malaman natin, pareho naman po ito magiging hustisya sa dalawang panig. Hustisya sa mga di umanong naging biktima ng EJK, ng extrajudicial killings, at ito ay magsisilbi ring hustisya para doon sa naaakusahan kung mapapakita niyang wala naman siyang kinalaman at wala siyang kasalanan, maaaring magkaroon ng acquittal sa nasabing kaso. Sa ngayon, bilang wala pang arrest warrant laban sa mga nasabing individual, hindi pa raw nila kakailanganin ng mas mahigpit na pagbabantay para sa mga ito kasama ng panawagang huwag nang magtago kung wala namang kasalanan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.